Madalas sinasabing may mga mata na nakakakita sa mga hindi naman dapat nakikita. Pero para kay Mia Cruz, hindi na yon bago. Sanay na siyang may nakikitang mga anino, mga matang nakasilip sa pintuan, mga ngiting hindi naman dapat nandyan. Pero nung araw na nakilala niya si Ella, doon niya lang naintindihan na may mga spiritong pwedeng maging kaibigan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Tahimik lang talaga si Mia. Isa lang siya sa mga ordinaryong estudyante ng Northfield High. Hindi sikat, hindi rin outcast. Palagi siyang nasa pinakadulo ng silid, sa tabi ng bintana. Yung pwesto na laging malamig kahit tirik na tirik ang araw. Isang Lunes habang abala ang klase sa ingay at tawanan, napansin ni Mia na may nakaupo na sa tabi ng kanyang upuan. Tahimik, maputi at mahinhin. At sa kabila ng lahat ng ingay, tila tanging sila lang ang nasa loob ng silid. Hi! Bati ni Mia sabay ngiti. Hello! Sagot ng babaeng may malambing na tono. Ako nga pala si Mia. Ngumiti rin ang babae. Ako naman si Ella. Walang kakaiba, normal lang. Pero sa araw na yon, parang may biglang umigop ng init sa paligid. Habang tuloy-tuloy ang klase, napansin ng mga kaklase ni Mia na parang may kinakausap siya. Mahina lang at pabulong, pero halatang may kausap siya sa tabi ng kanting upuan. Uy, sino kausap mo? Tanong ni Bea, sabay tawa. Napatingin si Mia, ha? Wala, seatmate ko lang. Napakundot noo si Bea. Seatmate? Wala naman nakaupo dyan ah. Ngumiti lang si Mia at umiwas ng tingin. Tumingin ulit siya sa kanan at nandun pa rin si Ella, nakatitig sa kanya at nakangiti. Huwag mo na lang silang pansinin. Basta kausapin mo lang ako ha. Kinalabutan si Mia. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pangyayari. Madalas siyang nakakakita ng mga hindi totoo. Pero si Ella ay iba. Mainit ang kamay nito nang magkamali siyang hawakan. Parang buhay na buhay. Kinabukasan, mainit ang araw pero malamig pa rin sa loob ng silid. Maingay sa unahan. Nagtatawanan sina Bea at Carlo habang nagtuturo si Ma'am Rivera. Sa likod naman, nagdodrawing lang si Mia habang si Ella ay tahimik na nakatingin sa labas. Mia, sabay tayo mamaya sa kantin ha. Bulong ni Ella, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Tumango naman si Mia. Oo naman, gusto ko rin naman ng siomai rice. Natawa si Ella ng mahina. Pareho tayo. Pagdating ng recess, nagpaalam si Mia na dadaan muna sa faculty room para ihatid ang quiz papers. Hintayin mo ako dito ha, sabi niya. Tumango lang si Ella. Pagbalik ni Mia, mga 10 minuto lang ang lumipas, wala na si Ella sa upuan. Wala ring gamit o bag. Uy, Bea, asan si Ella? Napatingin si Bea mula sa harap. Ella? Sino yon? Yung seatmate ko kahapon, yung maputing babae? Nagkatinginan ng ilang kaklase niya. Wala namang bagong student dito, Mia. Ikaw lang mag-isa sa likod. Baka imaginary friend mo yun. At tumawa silang lahat. Hindi na kumibo si Mia. Pero pagtingin niya sa upuan ni Ella, may nakadikit na maliit na papel gamit ang lapis. May nakasulat na, andito lang ako. Lumipas ang ilang araw, normal na ulit ang klase. Quizzes, recitation, at mga tawanan sa loob ng klase. Hanggang dumating ang araw ng class picture nila. Habang nakapila silang lahat, napansin ng photographer, uy, may shadow sa likod mo, Day. Parang may isa pang tao. Tinignan ni Mia ang kopya. Sa bandang kanan ng ulo niya, may bahagyang anino ng babae. Mahaba ang buhok at tila nakahawak sa balikat niya.
Ang creepy! Baka multo! Sigaw ni Bea. Ngumiti lang si Mia. Oo nga, baka nga. Pero alam niya si Ella yon at nakangiti ito tulad niya. Simula noon, may mga kakaibang bagay nang nangyayari. May notebook siyang kusang bumubukas sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Ella. Kapag mag-isa siya sa silid, maririnig niya ang mahinang paggalaw ng upuan sa tabi niya, parang may umuupo. Minsan habang nagre-review, napapansin niyang may mga bagong guhit sa notebook niya, mga salitang hindi niya naman isinulat. Sabay tayo, huwag mo kong iiwan ha. Isang hapon, naiwan siya sa room matapos ang klase. Tahimik lang para maglinis. At habang pinupulot ang mga papel, napansin niyang bukas ang bintana. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero bago niya pa maisara, napansin niya sa refleksyon ng salamin si Ella. Nakatayo sa likod niya at nakatingin sa kanya. Paglingon niya, wala na. Pero sa mesa niya, may bakas ng kamay, parang basa. Kinagabihan, dumaan siya sa lumang pasilyo ng Northfield. Tahimik lang at wala ng ilaw. Sa dulo, may lumang pintuan na may nakasulat na Room 103. Naalala niya, yun daw ang silid ng estudyanteng nahulog sa bintana 5 taon ang nakakalipas. Mula sa loob, may mahinang kaluskos, tapos isang pamilyar na boses. Sabay ulit tayo bukas ha. Kinagabihan, tahimik sa kwarto si Mia. Tanging tunog lang ng electric fan at paglipat ng mga pahina ng reviewer. Tumunog ang cellphone niya. Text mula kay Ella. Bukas sabay ulit tayo ha. Napangiti si Mia. Kahit paano, namimiss niya si Ella, kaya nag-reply siya agad. Sige, pero asan ka kanina? Hindi kita nakita sa school eh. Ilang segundo lang, nag-reply agad si Ella. Andito lang ako. Sa likod mo. Biglang nanlamig ang hangin sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero wala naman. Kama niya lang, bag at study table ang nasa likod niya. Pero sa salamin sa harap ng mesa, may refleksyon ng isang babaeng nakaupo sa kama. Mahaba ang buhok, maputla at nakangiti. Unti-unting nagdilim ang ilaw at sa huling sandali bago siya napikit, narinig niya ang pamilyar na boses. Sabay ulit tayo bukas ha. Kinabukasan hindi pumasok si Mia. Sabi ng iba nilalagnat daw. Pero habang naglilinis si Bea sa classroom, napansin niyang may cellphone sa mesa ni Mia. Naka-on at kumikislap ang screen. Nilapitan niya to at may isang message galing kay Ella. Sabay na tayo. At bago niya mapindot, kusang namatay ang ilaw sa buong silid.